MP2 sa 2026. Itutuloy ko pa ba o wag na? Yan ang tanong ng maraming mga Pinoy. Ramdam mo din ba? Pababa na naman ang interest rates ng digital banks. Pero ang inflation, ayaw bumaba. Kaya ngayong 2026, ang tanong ng marami, sulit pa ba ang Pag-ibig MP2? O panahon na para ilipat ko ang pera ko bago pa ako malugi? Pero teka, bago mo galawin ang ipon mo, meron ako nakita sa financial report ng Pag-ibig na hindi napapansin ng karamihan. At warning lang sa ating mga viewers, baka mabago ang desisyon mo pagkatapos ng video na to. Stay hanggang dulo ha, kasi ipapakita ko yung strategy na ginagawa ng mga wise Pinoy investors. Bago tayo mag-decide kung ititigil o itutuloy ang MP2, tignan muna natin kung ano ang nangyayari talaga sa Pag-ibig. Noong 2023, kumita sila ng 49.79 billion pesos. Noong 2024, umakyat sa 67.52 billion pesos. Hindi lang yan maliit na increase. Tumalbog pakyat ng 36% ang income nila. Sa panahon na halos lahat ng bangko nagbabawas ng interest, ang Pag-ibig mas kumikita, mas lumalakas, mas stable pa kaysa signal mo sa probinsya. At bakit sobrang importante nito? Simple lang, kapag malaki ang kita ng Pag-ibig, mas malaki ang potential dividends ng MP2. Hindi sila tulad ng digital banks na diretso nakabase sa BSP rates. Kaya hindi sapat na tinitignan mo lang yung percentage na nakikita mo sa poster. Dapat tinitignan mo ang bulsa ng fund kasi doon nagmumula ang perang ibinabalik sa'yo. Pero teka, bago natin pag-usapan ng MP2 versus digital banks showdown, kwento muna tayo ng mabilis kasi baka makarelate ka dito. Si Juan, noong 2025, nilipat niya yung 100,000 pesos niya sa digital bank. Bakit? Na-hype sa social media. Nakita niya yung 6% interest, tapos may mga comments pa na, legit, ang laki ng kinita ko. Kaya sabi ni Juan, uy, guaranteed 6,000 to next year, wala nang isip-isip. Pero pagpasok ng interest, kulang. Mas mababa pa sa inaasahan. Bakit nangyari yon? Kasi nakalimutan ni Juan at ng karamihan ang pinakamatinding kalaban ng kumikita sa interest. 20% withholding tax. Yung inaasahan mong 6%, hindi talaga 6%. Kinain ng tax yung kita, kaya yung 6,000 pesos na dapat sana natanggap mo, biglang naging 4,800 pesos na lang. At dito, madalas naluluki ang maraming Pinoy nang hindi nila napapansin. Hindi dahil scam, kundi dahil hindi pa nila kilala ang totoong kalaban. Tax. Ngayon, showdown na talaga. MP2 versus digital banks. Real talk na, may mga digital bank ngayon na nagbibigay ng 6% interest. At oo, liquid. Pwede mong i-withdraw anytime, walang lock-in. Talo ba agad ang MP2? Ganito yan. Imagine may lumabas na crisp na 600 pesos bill. Yan yung akala mo magiging interest mo mula sa 6%. Pero biglang may vacuum ng malaking label na BIR. Kinain yung malaking parte ng 600 pesos. At ang natira, 480 na lang. Aray, mas masakit pa to kaysa sa decline message ng HR after 3 interviews. Bakit? Kasi yung 6% mo sa digital bank, nagiging 4.8% lang talaga after matamaan ng 20% withholding tax. Walang kawala. Automatic. Hindi pwedeng iwasan. Ngayon, compare mo kay MP2. 7% is equal to 7%. Walang bawas, walang tax, walang vacuum, at walang umaagaw ng kita mo. At ito ang dapat mong tandaan. Ngayong 2026, inaasahan ang interest rate cuts ng BSP. Ibig sabihin, bababa pa ang interest ng digital banks. Pero si MP2, hindi nakadepende sa BSP. Ang basihan niya ay ang kita ng Pag-ibig Fund. At nakita naman natin na record-breaking ang income nila. Kaya kahit may digital bank na may 6% ngayon, sa long-term, consistent at tax-free performance, MP2 pa rin ang hari. Hari ng tax-free savings, hari ng totoong kinikita, at hari ng mga taong ayaw na maulit ang nangyari kay Juan. Ngayon, punta tayo sa forecast ng MP2. Ito ang part na inaabangan ng karamihan. Tingnan muna natin ang trend ng dividends. 2022, 7.03%. 2023, 7.05%. 2024, 7.10%. Hindi siya yung tipong packet ng value na nakakashock pero consistent at paakyat.
At sa investing, my friends, mas importante minsan ang stability kaysa wow factor. Ngayon, based sa historical performance at sa record-breaking income ng Pag-ibig nitong mga nakaraang taon, ang realistic na projection natin para sa 2026 MP2 dividends ay nasa 6.5% hanggang 7.5%. At take note ha, kahit yung pinaka-conservative sa range, yung 6.5%, panalo ka pa rin kumpara sa ibang options. Time deposit, 4%. Digital bank, net after tax, 4.8%. Bonds, 5%. Kaya kung numbers lang ang pag-uusapan, malinaw na kung sino ang winner. MP2 ang may pinakamataas na potential at pinaka-consistent na balik. Tax-free pa. At tandaan mo, hindi naka-base up MP2 sa hype, hindi sa algorithm, hindi sa trend. Naka-base siya sa kita ng Pag-ibig, isang institusyong kumikita ng malaki taon-taon kahit may krisis. Ngayon sa long term, mas kampante ka, mas predictable ang growth, at mas guaranteed may magandang balik ang ipon mo. So ngayon, ititigil ba o itutuloy? Simple lang ang sagot, ituloy mo. Pero hindi pwedeng same strategy ka pa rin. Kung gusto mong mas sulit, baguhin natin ang approach. Gamitin natin ang MP2 ladder. Pero explain in a way na kahit anak mo maiintindihan. Isipin mo ganito, para kang nagtatanim ng puno, isang beses kada taon. 2026, tree number 1. 2027, tree number 2. 2028, tree number 3. 2029, tree number 4. 2030, tree number 5. Sa unang 5 taon, wala munang bunga. Tahimik pero walang nangyayari. Pero sa ilalim ng lupa, lumalaki ang ugat. Naghahanda ka na para sa harvest. Pagdating ng 2031, ayun na, namunga na ang tree number 1. 2032, susunod si tree number 2. 2033, tree number 3 naman. At tuloy-tuloy yan, taon-taon. Parang may sariling 13-month pay na hindi galing sa boss mo, galing sa investment mo. Ito ang kagandahan. Taon-taon may aanihin ka. Taon-taon may pumapasok na cash flow. Hindi ka na mabibigla sa biglang maturity. Hindi mo na kailangan pumila. Hindi ka maiipit sa all or nothing withdrawal. Ganito ang ginagawa ng maraming OFWs na nakausap ko. Ayaw nila yung isang baksangan lang na maturity na minsan parang sabay-sabay ding mga bayarin. Gusto nila yung steady, predictable at guaranteed harvest bawat taon, kahit malayo sa pamilya. Kahit hindi laging stable ang trabaho abroad. Ito ang MP2 ladder. Isang simple strategy na kayang baguhin ang cash flow mo for the next 10, 15, 20 years. So final verdict guys, MP2 remains one of the smartest, safest, and most reliable tax-free saving tools sa Pilipinas. Basta may sistema ka, hindi mahalaga kung maliit pa ang income mo ngayon. Hindi mahalaga kung nagsisimula ka pa lang sa financial planning. At hindi mahalaga kung ilang beses ka nang nagkamali dati. Ang importante, consistent ka, may direction ka, at hindi ka sumusuko. Tandaan mo to, lumalaki ang pera ng taong may disiplina, hindi ng taong naghihintay ng perfect timing. Kung gusto mong magkaroon ng mas magandang 2026, ang kailangan mo hindi perfect situation, kundi perfect habits. Ngayon gusto kong marinig ang side mo. Sa tingin mo, fair pa na tax-free ang MP2 habang may tax ang digital banks? Comment yes kung agree ka, comment no kung feeling mo dapat pantay lang. Hindi ko ito tinatanong para lang sa engagement. Gusto kong makita yung pananaw mo bilang tunay na wais na Pinoy. Pag-usapan natin yan sa comment section.